Isang magandang araw po mga kabarangay. Maraming salamat po, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar na naaabot po ng aking mga content. At napakarami pong katanungan, lalo na mula umaga hanggang kagabi, ay pare-pareho po na nagtatanong kung tuloy po ba talaga ang barangay SK election sa November 2, 2026. Kasi po may nagsasabi daw na 2027 na ito at may nagsasabing 2029. Mga kabarangay, yun nga po, pasensya na sa mga hindi ko nasagot na isa-isa. Napakarami po kasi ninyo. Kaya ginawa ko na po ang content na ito. Bagamat marami po yung halos araw-araw na nagko-content, na katulad po nating content creator, na sinasabi po na tuloy na po ang barangay at SK election. Subalit kaya po nagkakaroon ng kalituhan ay gumagawa naman din po ng content na iilan na sinasabing hindi pa tapos dahil ito ay babanggitin pa ng Pangulo sa kanyang SONA. Ang ginagawa pong dahilan o basihan na postpone nga daw ang barangay at SK election ay ito pong Senate Bill number 2067 na ang author po ay itong si Senador Amy Marcos. At itong House Bill number 8886 na sa mababang kapulungan naman po. Mga kabarangay, meron din po mga nagsasabi, medyo natatawa po tayo, nasa Pangulong BBM daw po ang desisyon. Siya daw po yung magsasabi kung may halalan o wala. Wala naman daw pong magagawa ang COMELEC. Ang katotohanan po ay ito lamang. Hanggang sa kasalukuyan o hanggang sa mga oras po na ito, ang umiiral po na batas ay ito pong Republic Act 12232 na nagsasabing ang halalan po ay November 2, 2026. Mababago lamang po ito kapag meron pong bagong batas o Republic Act. Hindi po madali na magkaroon o magawa ang Republic Act. Hindi naman po ito pwedeng sabi-sabi lang or haka-haka lang. Ang Kongreso po at ang Senado ay gagawa po ng parehong batas yan, ng postponement. At kapag hindi po sila nagkasundo, or ibig ko po sabihin, hindi po pareho yung kanilang naisabatas o nagawang naaprobahan po, magko-convene po yan. Yes po, magko-convene sila at iraratipikahan yung batas. At kung ano po ang kanilang mapagkasunduan, yan po ay tatawaging ratified bill. Yes po. At dadalhin po yan sa Office of the President. May 30 araw po ang Pangulo para pirmahan yan upang maging ganap na batas. Pero ayon po sa batas, pirmahan po niya o hindi, sa loob po ng 30 araw, yan ay magiging ganap na batas na. Yes po, ganap na batas na yan. Republic Act na po yan. At hindi pa po nagtatapos dyan. Hindi pa ibig sabihin kung Republic Act na, yan na po yung iiral. Hindi pa po. Makalipas po ang pirma ng Pangulo, magkakaroon pa po ng 10 o 15 days o 15 araw para sa journal o paglalathala ng pirmadong batas sa mga malalaking radio station, TV station at mga dyaryo. Kung hindi naman ito pipirmahan ng Pangulo, magiging batas pa rin yan. Magiging ganap na batas pa rin yan matapos po ang 3 araw. At matapos ang 3 araw, yan po ay i-journal din. Ilalathala po sa mga sikat na publications, radio at TV, lalo na ngayon may social media. Matapos po yung duration period ng pagkalathala, ganap na batas na po yan. So, wala pa pong ganap na batas na bago. Ang Republic Act 12232 po na nagsasaad o nagsasabi na ang halalan po ay November 2, 2026 ay hindi pa po nababago, hindi pa napapalitan. Kaya para wag po kayong malito mga kabarangay, patuloy po
ang umiiral na batas ay itong ang RA 12232 na inaprubahan ng mababa at mataas na kapulungan. Pinirmahan ng Pangulo, kinontes, pinitisyon, nakarating po ng Korte Suprema, at ito po ay kinatigan. Yes po, kinatigan ng Korte Suprema. At sinasabing ito ay constitutional. So, tuloy po ang barangay at SK election sa November 2, 2026. Real talks based on facts.